Hello, good evening mga minimum wage earner. Andito na po ulit ako, nagbabalik. At pasensya na po at hindi ako masyadong nakapag-upload ng mga videos. Dahil nangako ako nung una na magbubuo tayo ng parang agency, di ba? Para magtulungan tayo mga YouTube, para magtulungan tayo na makahanap ng mga trabaho. At last year, ay worst year ko at kaya nawalan ako ng gana. Kaya pasensya na talaga. So ngayon, nandito na ulit ako, nagbabalik at gagawa ko ng mga content patungkol sa paghahanap ng trabaho at saka pagiging good employee. At ganun din na ang goal ko ay magkaroon pa rin ng business. Dahil pansin niyo sa mga video ko, nagtatry ako mag self-employed pero hindi siya naging successful. Kaya nangyari, naghanap uli ako ng trabaho. Sa trabaho, for 10 months na din bilang maintenance officer. So ngayon, papakita ko lang sa inyo yung isang pamamaraan para makatipid tayo sa pera natin. So ito yung tinatawag na pagbabudgeting. Ito yung mga sobre na ginawa ko. At bago yan, papakita ko muna sa inyo yung sahod. 4,900 lang yung sinahod ko. At ang daily ko ay 620. So daily wage ko yun. At tag dito, bali kung kukumputin, abutin siya ng 8,000. So naging 4,900 na lang siya dahil may kaltas siya sa SSS. At nabawasan din ng kaltas dahil sa health insurance na 500, tapos nabawasan ng 2,000 dahil sa aking cash advance, dahil umutang kasi ako sa kumpanya para may pambili ng motor. So yun, bali itong 4,900 aking titipirin sa isang cut off. Bali as in ito lang talaga yung pera ko ngayon. So kailangan ma-budget ko siya in 2 weeks. At makakatulong itong aking ginawang budgeting envelope. So ipapakita ko sa inyo kung ano ito. So ito ay emergency fund. Yan. Tapos ito savings. Tapos ito motorcycle maintenance. Tapos miscellaneous. Yan, miscellaneous. Tapos fuel para sa motor. Ito nga palang motorcycle maintenance, pag nasira yung mga gulong, clutch, cable, pampagawa sa labor, so doon ko kukunin. Electricity, yan. Tapos food, number 1. Meron pa ako hindi nagawa, yung water at yung tubig. Tsaka ano pa ba? So yun lang. Bali ngayon, ipa-priority ko yung mga hahati-hatiin ko tong mga to para sa pagbabudget. Yun. Tapos mangyayari ay sisimulan ko na paghati-hatiin siya. So bali priority ko ngayon ay bayaran muna yung utang, dahil may utang kasi ako sa GCash. So ngayon pupunta akong 7-Eleven. So yun, wait lang Ayun po, yun, kakagaling ko lang sa labas para maglagay ng pera sa GCash at magbayad. Kaso wala akong barya. Ito, hindi ko pa pero uhulugan ko na siya. Itong 1,000, 2,000, lalagay ko sa food. Yan. Siguro yung electricity 100 lang. Kasi 100 lang naman yung kuryente ko per month.
motorcycle maintenance, 100. Tapos, fuel. Ayan, lagay natin 500 dahil mahal ngayon ang gasolina. Tapos, miscellaneous. Sige, 100 muna. Tapos ito, savings. 100 lang. Tapos ito, emergency fund. Lagay ko muna 200. Tama, 200. Ayaw. So, ayun. Tapos, may natira pa akong 1,300. Ang mangyayari, itong 200 bibigay ko sa pambayad ko sa tubig. Tapos, itong 11, ibibili ko ng mga pangailangan ko dahil example, bibili ako ng hollow blocks, semento para sa aking gardening. Tapos tawag dito, bibili din ako ng bakal na isang largo para sa computer table, at bibili din ako ng mga shampoo, mga sabon, ano ba. So yung kung ano pa yung mga kailangan ko, tapos kung ano yung magiging sukli, lalagay ko ulit siya dito sa envelope na to. Yan. Kung napapansin ninyo, yun, ito. Balik tayo dito sa food. Yan. Bali, 2,000 lang siya. Bali, magagawa ko ng meal plan para sa aking buong 2 weeks na gagamitin pagkain para sa akin. So ayun mga ka-minimum wager, minimum wage earner na katulad ko, isa sa mga katulong para sa atin ay magkaroon ng simpleng budgeting. At pwede naman natin itong improve. At sa mga susunod na video ay itatakal ko tong food, paano ako gagawa ng meal plan. At ayun, yun lang. At yun lang, maraming salamat. Mag-leave kayo ng comment kung ano yung suggestion nyo, at saka balik na tayo sa pagtutulungan natin na gagawin nating agency itong channel na to, na upang makahanap ng trabaho yung mga subscribers natin or yung mga gusto talagang maghanap ng trabaho. So yun lang. Bye bye.